Amen? So, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Sister Mariby. Ah, Tunay na ang pag-iingat po ng Diyos ay walang patid. Ah, ano man ang ating sitwasyon. So, ano man yung ating kalagayan sa buhay bilang isang Kristiyano. So, hindi po napuputol ang sandali na tayo po iningatan ng Panginoon. So, the fact na tayo po ay from day one ng ating kaligtasan hanggang ngayon. So, talagang makikita ho natin kung gaano ho kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kung gaano din po ka-gracious ang Panginoon because alam po natin that most of the time, oftentimes, tayo po ay sumusuway sa Diyos. So, talagang we tend to disobey ang ating Panginoon. Pero, nandito pa rin po tayo at may biyaya pa rin po tayong paglingkuran siya. May biyaya pa rin po tayo na makapagbahagi ng mabuting balita. Di ba? So, lahat ng ito ay pinapaalala sa atin na talagang ang ating Diyos is God who cares. And siya din ang Diyos na talagang tapat. Ano po? So kung matatandaan po natin sa 1 John, kung tayo po ay magpapahayag ng ating mga kasalanan, so He is faithful to forgive. So siya po ay tapat na magpapatawad. We know that lahat ng kasalanan natin ay pinatawad na sa dugo ng ating Panginoon. Nandun pa rin yung ating puso na gusto natin talagang ihingi po ito ng tawad sa Panginoon. Sapagkat yan yung puso ng isang Kristiyano. Di ba? Yan po yung puso na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, kapag tayo po yung nagkakasala, nandun yung ating kalungkutan sa ating pong mga nagawa. Hindi ho tayo nagmamalaki pa sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. So, ngayon po, ay dadako na po tayo sa ating message. So, ito po ay continuation ng ating pong pinag-aralan po nung Sunday about the Christian's response to salvation. At samahan po ninyo akong muli sa aklat po ng unang Pedro, 1 Peter, chapter 1, verse 13 to 17, or verses 13 to 17. Sa aklat po ng unang Pedro, kabanata 1, talata 13 hanggang 17. Okay? Kung nakita na po natin sa ating mga Biblia, sadali po tayong magsitayo at akin pong babasahin sa Tagalog at tatingnan po natin sa ating pong mga Biblia. Unang Pedro, kabanata 1, talata 13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Purihin po ang ating Panginoon. So tayo po'y manalangin. Aming Diyos, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na muli po kayong maghahayag sa amin. Truly that this time is very precious na sandali para po sa amin. Sapagkat ito po ang lubos naming kinauuhawan at kalakasan po ng aming kaluluwa. Ang bawat salita, kataga mula sa iyo, Panginoon. Kaya muli, ikaw pong mamuna sa amin po, Panginoon, sa kapahayagan po ng iyong salita. At patuloy po na ito ay magbigay daan sa pamumuhay na sumusunod lamang sa iyong kalooban. Patuloy na kakitaan ng bunga ng aming tunay na pagkakilala sa iyo, ang aming pong pakikinig ng inyong pong salita at paglalapat ng mga katotohanan na aming pong makikinig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang sandali na lilipas at ang mensahe at ang tagapagsalita na inyong pong gagamitin ay gamitin niyo po lamang instrumento, Panginoon.
At patuloy po sa aming pagbubulay ng iyong salita. Wala kaming ibang maging tugon, kundi ang kahandaan po naming paglingkuran ka, sapagkat kami ay inyo pong tinawag para maglingkod sa iyo at para lamang sa iyong kapurihan. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. So muli, ang aklat ng unang Pedro ay nagsasalaysay ng kalagayan ng isang Kristiyano. Makikita ho natin that here in the opening part ng 1 Peter ay sinasabi dyan that ang isang Kristiyano ho ay hindi ho lamang nakikilala sa kung paano ho niya na-define, paano siya naligtas, kung paano niya nakilala si Kristo. So alam naman po natin that tayo po ay naligtas sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. So yan po yung lagi nating ipinapahayag sa mga tao. So we are saved by grace through faith sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang po sa katotohanan ito nakapaloob ang realidad ng ating kaligtasan. So bagamat ito ho ang haligi ng ating kaligtasan, hindi ho nagtatapos sa katotohanan ito ang kaligtasan. Kundi meron po tayong tinatawag na response. So ano po ang dapat tugunan o maging tugon ng isang Kristiyano sa kaligtasang ito? So bilang tugon sa kaligtasang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya sabi po ng ating title or ng ating theme is the Christian's response to salvation. So first, point po na pinag-aralan po natin nung Sunday is that Christians respond to their salvation with hope. So ang unang tugon ng isang Kristiyano sa kaligtasang ito, siya'y nabubuhay ng may pag-asa. Siya'y nabubuhay sa pag-asang sinabi po ng banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoong Hesus na siya ho ay muling magbabalik at kakibat po ng muling pagbabalik ng ating Panginoon ay ang pagpapalit ng ating katawan. Yung pagpapalit ng ating katawan mula sa katawang nagkakasala ay babaguhin at magiging isang katawang hindi nabubulok. So ito yung tinatawag nating glorified body. So ito yung tinatawag po na glorified state ng isang mananampalataya. So ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon bilang isang Kristiyano, nandun pa rin yung ating struggle, nandun pa rin yung ating pakikipagdigma sa kasalanan. Because tayo po is naligtas sa ating Panginoon, but remember, we're still incarcerated, confined sa katawang nagkakasala, sa katawang lumiligalig sa atin upang magkasala. Diba? So lahat po tayo, na-experience po natin yan. Kahit Pastor Ho, na-experience din po yan. So meron pa rin po tayong mga tendencies na tayo po ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan po natin ng salita ng Panginoon. Kailangan po nating manalangin sa ating Panginoon. Daluhan ang gawain ng Panginoon sapagkat yung pagiging prone ng ating katawan na magkasala ay nananatili pa rin. Amen? Kaya lagi pong ipinapaalala sa atin ng Biblia, tayo po ay huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa gawain. Hebrews chapter 10 verse 25, manalangin ng walang patid. 1 Thessalonians 5:17. Di po ba? At dilidilihin ang salita ng ating Panginoon. So sa Joshua, sa Psalms, mababasa po natin yan. So first, Christians respond to their salvation with hope. So sa pamamagitan po ng tatlong bagay, yung ating pong subpoints number 1 is by preparing our minds for action. So ang unang bagay, upang maipakita po natin ang pag-asang ito bilang tugon natin sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin, is kinakailangan po ng ating isip ay nakabigkis sa pag-asa na darating. So yun po yung idea. Preparing our minds for action. It means girding up the loins of our mind before anything else in faith. So bago pa ang lahat, sa buhay natin, kailangan ang ating mind is fixed. Kailangan ang ating mind is katulad ho ng pagbibigkis natin ng ating pang-ibaba. So pag halimbawa tayo po ay tumatakbo at ang ating hong pang-ibaba ay hindi ho tight, yung pagkakabigkis. So alam na po natin ang mangyayari.
Alam na po natin ang pwedeng mangyari. So mahuhubuan tayo sa ating pagtakbo. At mahihiya. At nandun po yung kahihiyan. So ganun din po mga kapatid, sa isipan na meron po ang bawat isa. Yan din po ang isa sa mga target po ng kaaway, kung kaya't marami po sa mga Kristiyano ho ang nabubuwal. Or hindi po nabubuwal, but nadadapa sa kanila pong pagtakbo sa pananampalataya. Sapagkat may pagkakataon po ng kanilang isip ay hindi po well girded. Okay? So yun po yung idea ng salitang preparing our minds. So it is applied metaphorically to one's thought process. So ang concern po dito ho sa bahaging ito is yung ating isip. Okay? Ang isip ho natin, madali ho tayong mabalisa, madali ho tayong matakot, based ho sa nakikita natin sa paligid, based ho doon sa nararamdaman po natin. So, yung impulses na meron po tayo is based kung sa ano po yung tumatakbo sa isip natin. Di ba? Nai-imagine natin kung ano yung posibleng mangyari sa sitwasyon na nakikita natin ngayon. But, ano pong sabi dito? Let us prepare our minds for action. Especially sa paglilingkod natin sa Diyos, kailangan ang ating isip ay nakaangkla lamang sa Panginoon. Hindi ho po pwedeng ang isip natin ay pag nandito ho sa gawain is lipad ho. Nandito ka sa church pero yung isip mo ay nasa labas ng church. Hindi ho living sacrifice. Yung ating pagpipresent ng ating sarili. Kapag ganyan po ang ating kalagayan. Kaya prepare our minds for action. So what are you thinking right now? Ano pong isip natin ngayon? Ano ba ang tumatakbo ngayon sa isip natin? Are you thinking of the grace to be brought at Christ's coming? Or you are being allured by the encumbrances of this world? So mga balakid na bumubulag sa atin, humahalina sa atin. Baka tayo ho ay getting caught ng mga meron dito sa mundo. Instead, na ang ating maging focus is yung naghihintay na ipinangako ng Diyos para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ang isang bunga ho ng pagkakilala ho sa Panginoon is yung kagustuhan ho nating talagang makawala sa katawan ng kasalanan. Kung naramdaman po natin yan sa buhay, na sa halip na tayo po ay nakikipaglaro sa kasalanan, na tayo po ay na-entertain natin ng kasalanan, pero ano po ang sabi dito? Kung makikita ho natin na sa buhay na ito, wala akong ibang hangad kundi makalaya sa katawang ito at makasama ko ang Panginoon. Yan po ang bunga ng kaligtasan. Yan po ang sinabi ng Biblia. Hindi yung tayo ay nakakilala sa Panginoon, pero pagdating sa kasalanan, wala tayong distinction. Wala tayong distinction. Kung ano ang view ng isang unbeliever sa kasalanan, halos kapareho din ng view mo o ng pananaw mo sa kasalanan. So hindi po maaari. Kundi ang sabi dyan, kinakailangan ng isip po natin ay maliwanag na na-identify kung ano ang kasalanan at kung ano ang makakapahamak sa kanya bilang isang Kristiyano. So that is the first, preparing our minds for action, and number 2, by keeping sober in spirit. So kailangan nandun yung ating clarity ng ating isip, kalinawan ng ating isip sa pagdating ng ating Panginoon. So this is clarity of mind for the coming glorious state sa isang mananampalataya. So yan po ba ang lagay ng ating isip sa mga oras na ito? Malino ba nating nakikita ang pag-asang darating? Malino ba nating nakikita ang katotohanan na si Kristo'y muling magbabalik? Tayo ba'y sabik na makitang muli o makita ang Panginoong Hesus?
habang tayo naglilingkod sa mga panahong ito? So mga kapatid, ito din po ang isang reflection na makikita natin. By keeping sober in spirit. So, sobriety. Ano ho? Ang ibig sabihin ay ang ating isip is well organized. Sa kung ano yung pinaka-prioridad niya sa buhay, sa kung ano ang pinaka-goal niya sa buhay. Hindi siya basta nabubuhay lang. There's no such Christian na humihinga lamang siya at walang ginagawa. Wala akong Kristiyanong ganon. Alam niya kung bakit siya tinawag ng Panginoon. Alam niya kung saan paroroon ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Alam niya kung saan pupunta ang kanyang pagpupunyagi, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagtsatsaga na mangaral ng salita ng Panginoon. Alam niyang may saysay ang lahat ng ito. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15, our toil in the Lord is not in vain. Amen? Amen? Let us all be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord. Hindi lang basta ho, tayo ay tinawag ng Panginoon para makinig, umupo, tumayo, umawit, pumalakpak sa iba. Sa atin, di ho natin ginagawa yan. Ano ho? Kasi hindi naman ho natin, it's not for the men's applause. Ano ho? Okay? It's for the glory of God. So, mga kapatid, ito po yung saysay ng ating ginagawa. Ano ho? Kaya tayo ho ay nagtatyaga, tayo ho ay nagpupunyagi sa ating paglilingkod because we know na meron pong pag-asang nakapaloob sa ginagawa ho nating ito. So yun po yung katotohanan, mga kapatid. So again, by keeping sober in spirit, so ano ba ang pinakamadalas nating ginagawa sa isang araw? Ano ba ang pinakamadalas na laman ng ating isip sa bawat araw? Ito ho ang nag-reflect kung ano ang pinaka-prioridad natin sa buhay. Kaya kung hindi yung salita ng Diyos ang laman ng ating isip, ano po ang magiging takbo ng ating buhay? Kung hindi ang salita ng Diyos ang pundasyon natin para umpisahan ng isang araw, ano ho ang magiging takbo ng ating maghapon? So ito po ang sabi, keeping sober in spirit and by expecting the future grace completely. So, let us fix our hope completely. Ibig sabihin, kung paano natin tanawin ang pag-asang ito is wala ho tayong second thought, wala tayong agam-agam, wala tayong bahid ng pagdududa sa paghihintay natin sa pagbabalik na ito ng Panginoon. Yan, sabi dyan, fix your hope completely. So this is addressed para po sa ating lahat. So that is to keep the hope for the coming grace undisturbed, without reservation or second thought. So again, it means kailangan ang isip natin ay hindi disturbed ng kung ano-ano mo sa mundong ito, yung ating pag-asa kay Kristo, dahil anuman po ang pwedeng makapag-disturb sa ating asa na ito ay makakaapekto sa ating buhay. Makakaapekto ho sa ating paglakad at pagtakbo sa pananampalataya. So again, the Bible reminds us, magkaroon po tayo ng perspektibo katulad po ng mga ginamit ng Panginoon para ho isulat ang kanyang salita. For example, John in Revelation chapter 22, ano pong sabi? Christ will come quickly. Amen! Come, Lord Jesus. Kung paano sinabi ng Panginoon, ako'y magbabalik na, malapit na. Ano po ang dapat maging tugon ng isang tinawag niya? Panginoon, wag muna kayong bumalik. Gusto ko pang umabot. Para bang meron tayong aim na edad na gusto nating maabot. Panginoon, gusto ko pang umabot ng 100. Panginoon, gusto ko pang umabot ng 80. Panginoon, gusto ko pang makapunta sa Switzerland. Panginoon, gusto ko pa, marami tayong gusto eh. Pero iba ang plano ng Panginoon. Di ba? So yun po yung makikita ho natin, mga kapatid. Kung paano natin tingnan ang sinabi po ng Biblia patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, yan po ang magiging reflection kung paano po tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung tayo ba'y hopeful sa second coming ng Panginoon, doon sa glorious state na naghihintay sa atin,
or we're still hopeless because ang laman ng ating isip is hindi ho ang salita ng Diyos. We are allured ng mga bagay sa mundong ito. Kaya first, Christians respond to their salvation with hope. Meron po tayong pag-asa. So from the hope of looking for what is to come, so mula po sa pag-asang tinatanaw natin ang darating, so bilang isa sa mga tugon ng isang Kristiyano sa kaligtasan, Christians respond to their salvation by living for what they really are. So not only for looking for what is to come, Christians respond to their salvation by living for what they really are. So hindi lang po ang criteria ng isang Kristiyano is kung paano niya tanawin ang darating, kundi kung paano siya nabubuhay ngayon. So that is our second point. Number 2, Christians respond to their salvation with holiness. So actually, ito po ay passage po natin, kung matatandaan po natin, sa ating 31st anniversary. So, be holy for I am holy. So, doon po sa ano yan, sa Tina Maria. So, hindi po tayo lahat nakatintay niya kasi kasagsagan po yun ng pandemic. Limited lang po yung bilang natin. Pero, hindi po limited yung message. Talagang mayamang-mayaman po na itinuro sa atin ng salita ng Diyos na tayo po ay tinawag para maging banal. Hindi ho tayo basta tinawag lang at tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, pero ang nasusunod pa rin sa buhay ay tayo. Okay? So, ang sabi po dyan, ang isa pang response ng Kristiyano sa kaligtasan ay kabanalan. Okay? Salvation entails a life that humbles Christians and honors God. So, hindi ho basta lang naligtas ka. May karugtong po ang kaligtasang ito. Ang karugtong ng kaligtasang ito ay pagpapakababa sa panig ng iniligtas at pagpaparangal sa nagligtas. It humbles Christians and honors God. It is the life that is totally different from who we once were before we hear the gospel. So ito ho ay kaibahan, talagang total na kaibahan. Ito ho yung pinakabaligtad nung anong buhay meron tayo bago natin napakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. It is the life that pursues holiness. Kabanalan. Ito po yung nagdi-distinguish sa isang tunay na Kristiyano sa isang nagsasabing siya'y Kristiyano. Kung paano siya nabubuhay, alinsunod sa kaligtasang tinanggap niya by grace. Diba? So, number 2 again, Christians respond to their salvation with holiness. So, that is from verse 14 to verse 16. So, meron din po tayo ditong tatlong subpoint at babasahin ko po ulit. At tingnan po natin. Sabi dyan, as obedient children. So, ito po naman ay sa New American Standard. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. So ito po ang sabi ng Biblia. Hindi po ito ang sabi ng church o ng pastor. Be holy. Ito ho ang hindi nagbabagong panawagan sa isang iniligtas. Hindi lang taglay natin ang pag-asa sa darating. Taglay din natin ang responsibilidad na mabuhay in accordance sa kaligtasan. And that is to live holy. Okay? Hindi ho tayo ibig sabihin na we are holier than thou. So, ibig sabihin is, sa buhay na ito, parang mas special tayo or mas higit tayo kaysa sa iba. So, hindi po yun yung impression na ipinapakita ho dito. Kundi bilang isang iniligtas mula sa kasalanan, kinakailangang maging iba tayo. Okay?
Hindi ibig sabihin tayo maging higit sa ibang tao. Kasi ano ba tayo dati? Kundi ang sabi diyan, tayo'y mabuhay alinsunod sa kung paano tayo tinawag ng Panginoon. And that is to live holy. Tayo po ay mabuhay ng may kabanalan. So first in verse 14, excuse me, as obedient children. So ano po yung first point natin, subpoint? Number 1 is by practicing obedience. So paano tayo tutugon sa panawagang tayo mabuhay ng may kabanalan? First, obedience. Okay? Ano pong ibig sabihin ng obedient children? Kasi kung babasahin lang po natin sa Tagalog, kahit sa English, ang magiging dating sa atin ay basta't sumusunod ka lang sa salita ng Diyos. Ang Kristiyano ay basta sumusunod lang. Kahit walang gospel. Binabasa mong Biblia, kung ano yung sinabi ng Biblia, sinusunod mo. No, hindi po. Ang ibig sabihin po ng obedient children dito, mga kapatid, it is better to understand as children of obedience. So bakit? Bakit children of obedience? That is to contrast the unregenerate being sons of disobedience. So mga kapatid, una po na makikita natin, holiness is practicing obedience. Obedience to what? To the Word of God. To the commandments of God. Sa mga salita ng Panginoon. Kaya hindi ho po pwede yung pagsunod ay magliligtas. So dito po makikita natin that obedience is the after effect po ng ating kaligtasan. So sumusunod ka sa salita ng Panginoon dahil ligtas ka na. Hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos para maligtas. So yun po yung sinasabi po dyan sa verse 14. As obedient children. Kasi yung obedient po dito actually sa Greek is genitive. Genitive of possession. So sabi dito is children of obedience. Yun po yung ibig sabihin sa original. Ibig sabihin, characterized by obedience. Ang isang Kristiyano. Nakikilala siyang Kristiyano dahil siya'y patuloy na sumusunod sa Diyos na nagligtas sa kanya. Kaya nga, ang Christian ay tinatawag po na Christian because, ang ibig sabihin, siya'y tagasunod ni Kristo. So, followers of Christ. So again, obedient children is better to understand as children of obedience. That is the total opposite of the unregenerate or the unbelievers being sons of disobedience, Ephesians chapter 2 verse 2. So sinabi po doon sa Ephesians chapter 2, you were. Okay? You were. So kayo'y dati, patay. Kayo'y dati ring, anak. Sabi doon, sons of disobedience. You were walking according to the course of this world. Okay? Tayo'y dating ganun. Yun po yung nagdo-dominate sa atin. Kung ano ang sanlibutan at kung sino ang nasa likod ng sanlibutan. Ito ho ay dati. Past. Kaya sabi po doon sa Ephesians 2:1, and you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked. Napansin niyo po yung emphasis? Meron ng where and meron pang former. Formerly. You are walking, sabi nga, you were walking, sabi nga, according to the course of this world. So pansinin po natin, sabi nga, hindi talaga maaari po ng isang Kristiyano ay nananatili sa kasalanan at nabubuhay pa rin sa kasalanan. So your pursuit of obedience to your Lord and Savior is the reflection of your hope for His second coming. So ito din yung proof kung paano natin tinitingnan ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kung paano tayo nananabik na ang Panginoong Hesus ay darating anytime soon. Is kung paano tayo nabubuhay ngayon. At that is to live in holiness. So do you serve Him?
in anticipation of His return? Naglilingkod ba tayo na nananabik sa Kanyang muling pagbabalik? And that is not only service, but it includes holiness, kabanalan, mga kapatid. Kaya sabi ng 1 John chapter 2 verse 3, by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. The one who says, I have come to know Him and does not keep His commandments is a liar. And the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him. The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. So He is the Lord Jesus Christ. We're walking, following, sabi nga, the steps, the example of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi dyan, ang tunay na nakakakilala sa Kanya ay sumusunod sa yapak ng Kanyang Panginoon. Kaya ngayon ba, mga kapatid, sa ating pag-upo, saan tayo sumusunod? Sa yapak ng Panginoon na nagligtas sa atin? O sa yapak ng mundo? Sa yapak ng laman? Sa yapak ng kasalanan? Naalala ko yung, kasi doon sa Intramuros, nung one time po ay kami po'y pumunta doon. Magkakasama ko kami ni Sister Dayan, Sister Tere, Pastor Jex, Sister Catlea. Meron po doon parang footsteps. Okay, nilalakaran. Parang sabi po is, yun daw po yung last footsteps ni Jose Rizal. Bago siya pumunta sa Bagong Bayan. I don't know kung totoo po yun, pero meron po kasing parang steps to doon yapak eh. Yan. So parang katuwaan lang, hindi ginagaya namin yung yung paa, yung tinatapakan din namin yung yung yan. So mga kapatid, ganun po ba ang ating ginagawa? Knowing that these are the steps of our Lord Jesus Christ. Okay? Ganun din po ba ang ating ginagawa? Sinusundan po ba natin yung yapak ng Panginoon? Sabi nga, hinahanap natin yung, nasan ba yung yapak ng, ay, naku, nasa Lokban pala. Hindi pala sa Lokban. San Cristobal. Sa San Cristobal naman. Kamay pala ang nasa Lokban, ang paa pala yung nandito sa Di ba? Hindi ho yapak ng Panginoon yan, mga kapatid. Ang yapak ng Panginoon is nandito ho. Nasa salita ng Panginoon. Okay? So again, are you practicing obedience? So tayo ba'y masunurin sa mga oras na ito? Para bang sabi nga hypocritical, na sabihin natin, yes, pastor. Parang napaka-hypocritical. Na sabihin, ay, oo naman, pastor, sumusunod naman. Kahit by God's grace, kung hindi natin sabihin yung biyaya ng Panginoon, ay talagang it's hypocrisy. Pero by the grace of God, we're able, we are privileged. Diba? Sa pagkakataong ito, nandito po tayo. So first is by practicing obedience. Next, sa verse 14 pa rin, makikita po natin, as obedient children, do not be conformed. Do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. So this is the second subpoint. Number 2, by preventing conformity in relation to our old self. Sa pag-iwas na maging katulad tayo nung tayo'y dati. Sa pag-iwas natin, ang maging hugis natin ay kung ano tayo dati. So yun po yung idea, mga kapatid. Do not be conformed. So this is negative. So this is the negative aspect of pursuing holiness. It has to do with getting rid of the lusts of the past. So meron tayong dapat iwasan. Meron tayong dapat iwaksi. Meron tayong dapat hubarin sa kabanalan. Hindi lang basta tayo tumatanggap, hindi lang basta tayo kumbaga tanggap lang tayo ng tanggap. So sabi dyan is by preventing conformity in relation to our old self. So
why should we get rid of this? So bakit ba dapat nating iwasan sa issue ho ng pagpapabanal? So meron po tayong 4 na dahilan kung bakit. So first, these are against with the Spirit. So ito po ay taliwas sa Espiritu. So we know that the Spirit is the one na nasa likod po ng ating kaligtasan. Ano ho? So siya po yung nasa likod ng ating muling pagkabuhay or yung regeneration. And lahat ng meron po sa Espiritu ay labag, sabi nga, sa laman. So in Galatians chapter 5, verse 16 to verse 21, mababasa po natin. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. So kung titingnan po natin yung word na lust, synonymously dun po sa salitang desire. And this desire is not good, but evil. So lust, sabi nga, ang ibig sabihin po nito yung evil desire na isang tao. Okay? Any evil desire is considered as not of the Spirit. It's from the flesh. Ito yung sa laman. Kaya, I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh, for the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. So, ang sabi po dito, kung ano yung nakapagbibigay ng lugod sa iyo, nakakapag-appease sa iyo, satisfy sa iyo, ito yung laman. At ito ho ay taliwas sa Espiritu. At ang Espiritu ay labag, sabi nga, against sa laman. So first, these are against with the Spirit. So we know that nasa atin po ang Santong Espiritu. At kung pananatili natin ang kasalanan, so ano po mangyayari? Ang nating katawang ito ay dadalhin tayo sa kasalanan. Di ba? Para na rin tayo nasa isang giyera na hinubad na natin lahat ng mga depensa. At inayaan na lang nating tanggapin ang lahat ng mga palaso at mga bomba na nakaumang sa atin. So ganun po mga kapatid na makikita natin. In verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the deeds of the flesh are evident, which are, so ito po mga kapatid, ano ho? Immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hindi ang kaligtasan itungkol lang sa kung sino ang object ng iyong pananampalataya. Kung totoong ang object ng iyong pananampalataya ay ang Panginoong Jesus, then you are not keeping these lusts or desires or deeds sa buhay mo. Because these are all against sa Panginoon. Number 2, these are objects of God's holy indignation. So ito pong mga lusts ay objects ng tinatawag nating puot ng Diyos. Colossians chapter 3, verse 5 hanggang verse 9. So dito naman po natin makikita, no? Colossians chapter 3, verse 5 to verse 9. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it is because, verse 6, for it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. So, alam niyo mga kapatid, dito natin makikita
implicit, kumbaga ini-imply na kapag nananatili pa rin ang mga ganito sa kanya, sa isang tao, then, ano sabi dyan? You're still a son or a child of disobedience. And the wrath of God is upon you. Okay? The wrath of God is upon these people. Kaya nakakatakot kung tutuusin. Pero sa mga taong naririto, sabi nga, napapabilang ho dito, wala. Okay lang. Manhid, kumbaga. Para bang, anong klaseng tao ito? Ang tagal-tagal na. Hindi pa rin niya nakikita yung kanyang ginawa. Sabi nga, yung gravity ng kanyang ginawa. Pero para sa kanya, wala pa rin. Di po ba? So, doon natin makikita talaga yung kung gaano ka deafening and kung paano nakakapagpabulag ang kasalanan. Kung gaano talaga binulag ang tao sa kasalanan. At kung gaano din naman po tayo sa biyaya po ng Panginoon iniligtas mula sa pagkabulag at pagkabingi sa katotohanan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen. Okay? So, number 2, these are objects of God's holy indignation. So, remember the wrath of God. So, when we remember the word wrath is it's some kind of God, sabi nga yung kanyang bugso ng hininga, yung galit ng ating Diyos. So that is the word wrath. Okay? And these are not from the Father. Number 3. Ito'y hindi mula sa Ama. 1 John chapter 2. Do not love the world, nor the things that are in the world. Diba? So tingnan po natin sa 1 John chapter 2 verse 15. First John chapter 2 verse 15. Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away and also its lusts. But the one who does the will of God lives forever. So maliwanag po. Sabi nga, maliwanag pa sa 1,000 sikat ng araw, 1,000 araw na pinagsama-sama ang katotohanang huwag pakamahalin ng isang iniligtas ang sanlibutan. So, hindi po ibig sabihin, huwag mo nang mahalin yung mga tao. Kasi sila ho yung ating mission field. Sila po yung object din ng kaligtasan or nais din pong maligtas ng Panginoon. But the system, the trend, the culture na meron po sa mundong ito na taliwas sa Diyos, huwag nating pakamahalin. Sabi dyan, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan ito, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Kaya nakakatakot po. Kung wala ho ang pag-ibig ng Diyos sa isang tao. Dahil ang pag-ibig niya ay ang sanlibutan. Dahil ang naghihintay sa Kanya ay kapahamakan. At ang lahat ng nasa mundong ito, ang pita ng laman, pita ng mata, at ang boastful pride of life, kayabangan o kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama. So that is the third reason. These are not from the Father, hindi yan sa Ama. Hindi katangian ng isang Kristiyano ang mga bagay na tinatangkilik at pinakamamahal ng mundo. At ang ika-4 ho, these are subject to punishment and death. So lahat ito ay may kaakibat na parusa.
1 Corinthians chapter 6 verse 9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So the word will not inherit the kingdom of God. That is equal. Ano ho? Ang katumbas nito ho ay kaparusahan at kamatayan. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So mga kapatid, napakaliwanag po ang sabi ng Biblia. Kapag nananatili tayo sa ganitong mga kasalanan, these evil desires, okay, they will not inherit the kingdom of God. Hindi sila makapapasok sa kaharian ng Diyos. So isipin natin mabuti, mga kapatid. Think of this. If still there are some lusts that you're still playing with, kung meron pa rin po tayong mga kasalanan, pita, etc., na nakapaloob sa mundong ito at patuloy nating tinatangkilik, patuloy nating tinotolerate sa buhay, ito ho ang maging babala para sa atin. God is not indifferent with what you are doing right now. Hindi ho indifferent ang Diyos sa kung anong ginagawa natin ngayon. Hindi ho neutral ang Panginoon. Wala hong kasalanang, hindi gasinong kasalanan sa Panginoon. Yan po ang pakatandaan natin. Yes, God is impartial, but He is not indifferent. Okay? Kumbaga, supplementary ho, kung tinatawag nating impartiality of God, is hindi ho siya kumbaga in between sa kung paano niya tingnan ang kasalanan. Wala siyang yung favoritism, ano po? Wala siyang bias kung paano niya tingnan ang kasalanan sa tao. Kaya mga kapatid, maging babala sa atin. Iwasan natin kung ano man ang magiging balakid at magiging sakit, sabi nga, na idudulot sa atin para sa ating paglilingkod sa Diyos. Okay? And sa ating third subpoint naman, so sa verse 15 po, titingnan po natin muli. Okay. Verse 15, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. So number 3, by pursuing conformity in relation to our new self. So ito po yung tatlo. First, obedience. Next, prevention doon sa lusts. Kaya sabi po doon sa talata, former lusts in your ignorance. So ito yung dati na sa atin. And verse 15, but like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your behavior. So, by pursuing conformity in relation to our new self, that is the positive aspect of the pursuit of holiness. It has to do with presenting ourselves before God set apart from sin. So yun po yung idea. Yung sinasabing be holy. It's presenting yourself, sabi nga, pinipresent natin ang sarili nating apart sa kasalanan. Kung maalala po natin sa Romans chapter 12, ano po ang sabi? Living sacrifice. By the mercies of God, you must present yourself as a living sacrifice. And since you are a living sacrifice,
Sabi nga doon, ang ating magiging alay po is holy and acceptable sa Diyos. It's all of the mercies of God. Ano po? Sa masaganang habag ng Diyos. That's why we are privileged to present this morning at sa mga darating pa, biyaya po ng Panginoon as a living sacrifice, holy and acceptable. Amen. Yan po ba ang lagi nating prayer sa pagdako po natin sa worship, sa ating prayer meeting? Na tayo po ay maging acceptable sa harapan po ng Diyos. Hindi lang po tayo acceptable sa ating katabi. Dahil ang sabi nga, meron po tayong obligasyon, pananagutan po ay sa Diyos. Secondary ho sa isa't isa. Pero sa Diyos po tayo pinakamay pananagutan. Lalo na sa ating pagpapabanal. So, again, by pursuing conformity in relation to our new self. So, why should we pursue? So, bakit ba dapat natin gawin? Bakit dapat tayong magpabanal ng ating buhay? So, meron po tayong dahilan na makikita ho dito. Una, it identifies us as the ones called by God. So, dito po sa verse 15, makikita po natin, but like the Holy One who called you. Like the Holy One. So, hindi po sapat na sabihin natin, I am elected. I am a called man of God. Reserved in heaven. Hindi ho doon nagtatapos ang Biblia. Nasabi mo, ikay pinili ng Diyos, pero nasaan ang kabanalan? Nasaan ang after ang result ng kaligtasan ng pagkapili sa iyo? Kung sinasabi mo, ikay pinili ng Panginoon. Di ba? That's why it is not enough to say that I am elected, I am a called man of God, so on and so forth. Prove it. Ito po ang challenge ng Biblia. Patunayan natin sa pamamagitan ng kabanalan. Mga kapatid, so wala akong magaling dito. Kahit o pastor. Amen. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. But ang sabi ng Biblia, yamang tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon, tayo ho ay magpabanal sa harapan ng Diyos. So be holy. Okay? Next, it reminds us of our new state of regeneration. Verse 15 pa rin, makikita ho natin. Be holy yourselves also in all behavior. Be holy in all. So, hindi ho fragmental. Ang holiness na sinasabi dito, fractional. Ang kabanalan na ito, that is absolute. Okay? This is a complete. Buo. Ang kabanalang ito, sabi dyan, in all your behavior. Kaya hindi po pwedeng ang Christianity, sabi nga, ang kaligtasan is some kind of changing religion. Hindi lang yan, hindi ho yan sa pagpapalit ng relihiyon. Hindi ho yan sa paniniwala. Naniniwala kang may Diyos, naniniwala kang ang Diyos ay Trinidad. Dahil marami din pong naniniwala sa Diyos at naniniwala sa Trinidad pero hindi ho banal ang pamumuhay. It's not about shifting our thoughts from the earthly to the heavenly. Hindi ho tungkol lamang ito sa pagpapalit ng ating isip mula sa makamundo patungo sa makalangit. It's all about Christ who gave you the grace of new life. Okay? Magiging posible lang ito kung tunay mong tinanggap ang Panginoong Hesus sa iyong puso. Kung tunay mong kinilala si Kristo sa kapahayagan po ng mabuting balita na walang ibang pwedeng magpabago sa iyo, walang ibang pwedeng magligtas sa iyo, walang ibang pwedeng sumalba sa iyo mula sa karagatan ng kasalanan, kundi ang Panginoon lamang. Yung isang magandang illustration nga dyan, sabi nga napakadaling illustration po is para ho tayo nasa gitna ng dagat. Imagine na tayo po ay nasa ibabaw ng Mariana Trench. The deepest point, pinakamalalim na dako ng mundo. 11 kilometers. Imagine. At nasa taas ka, nasa gitna ka. So, wala kang ibang
Sabi nga, papuntahan kundi pumunta ho doon sa pusod ng kalaliman. Ano ho? Sa kalaliman po ng dagat. Hanggat wala ho mag-aabot sa atin ng floating device, salbabida, kung walang dadaang yate or bangka or sasakyang pandagat na mag-ahagi sa iyo ng salbabida at hindi mo siya hawakan at makaalis doon sa kagagatang yan, hindi ka maliligtas, di ba? Hindi ka makakawala doon sa pagbulusok patungo sa kalaliman. So, ganun po yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Okay? Ang Diyos ang nag-abot sa atin para tayong makalaya mula dito, mula sa kagagatan po ng kasalanan. So again, that's the grace of new life. If anyone is in Christ, he is a new creature. And the old things passed away. All things have become new. Lahat ay pawang bago, wala na yung dati. Kaya ano po yung nakikita sa atin ngayon? Yung bago o yung dati? Ano yung napapansin sa atin ngayon? Yung pagiging Kristiyano natin o yung dati pa rin? Mahirap yung napapansin lang sa atin, yung bago ang ating itsura, gayak, ano ho, saka pupunta sa church. Dati hindi ka nagsusuot ng ganyan, di ba? Pero kahit sa kasuotan, hindi pa rin nag-reflect yan sa kung ano ho yung ating totoong damdamin sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, much better ho na makikita ho natin talaga yung affirmation ng kaligtasan. And that is a holy living. Amen? Amen. Banal na pamumuhay. Question, madali ba ito? Mahirap. Mas mahirap pa ho ito sa algebra. Ano ha? Sa totoo lang. Kahit magaling ho tayo sa math, ito ho yung isang pinakamahirap. Sabi nga, sa lahat ng mahirap. Ang sumunod sa kung anong dapat, ang mamuhay ng karapat-dapat, dahil ito ho ay labag sa iyong kagustuhan, labag sa laman, labag sa sanlibutan, pero ito ang tama. At ito ang kalooban ng Diyos. And number 3, it is what the Scripture relentlessly indicates and calls for. So that is the third reason bakit dapat nating sundin at tayo po'y magpabanal sa buhay. Because ito po ang isinasaad ng kasulatan. Ano ho? Walang humpay na itinuturo at ipinananawagan. In verse 16, because it is written, you shall be holy, for I am holy. So this is a quote from the Old Testament, Leviticus 11:44 and chapter 19, verse 2 yata. Ano po? So you shall be holy. Kayo ay magpakabanal sapagkat ako ay banal. So this is a direct command from God. Ano? Ito po'y direkta mismo sa Panginoon galing. Since God is holy, then you shall be holy. This must be the aim or the goal of every Christian. Ito yung pinaka-pinupuntilya natin sa araw-araw. Para ho tayo nagda-dart, yung pinaka nasa gitna ho, ito yung ating aim. Cherry. Ano ho? Cherry ba yung pastor? Cherry. Okay? Holiness. Isipin natin, para itong dart, ano ho, yung pinaka nasa gitna, kabanalan. Yun po yung puntiryahin natin. Hindi yung pinupuntirya natin, yung number, o yung pader. Ano? Pakaiba hong tinatarget natin, mga kapatid. Kung tunay nating nauunawaan ang salita ng Panginoon, kung tunay nating pinangahawakan ng pag-asa na nakapaloob sa kaligtasan, so ito po ang sabi, tayo po ay mabuhay ng banal.
Okay? Kung ano ho ang kalugod-lugod sa Panginoon, ito ho ang ating sundin. So now, what are you aiming at right now as a Christian? Ano po ang pinupuntirya natin ngayon? Ano? After po ng ating worship service, ano ho ang next natin? Sabi nga, mahirap din yung tayo ho ay atin ng church pero may pupuntahan ng mga, sabi nga, hati yung isip natin kasi meron tayong lakad. At ayaw nating maiwan. Pero mas mahirap po yung maiwan sa mundo sa panahon ng rapture. Diba? So once again, mga kapatid, Christians respond to their salvation with holiness. Hindi lang tayo ay may pag-asa at may pananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Sa kasalukuyan ay nagre-reflect din kung paano natin nauunawaan ito at ito'y sa pamamagitan ng pamumuhay ng banal. Amen. Amen. So once again, ito ho ang isang mahalagang tugon na sinasabi ng banal na kasulatan kung totoo nating naunawaan ang kaligtasan. And number 3, so sa pangatlo po, so ito po ay para sa ating next Sunday po na, next Sunday na po ito, is in verse 17 about Christians respond to their salvation with honor. So, paano dapat tumugon ang isang Kristiyano bukod sa kanyang pag-asa at sa kanyang pagpapabanal is kung paano niya kilalanin ang Diyos ng may banal na pagkatakot. So, ito po yung next Sunday, kalooban po ng Panginoon. So, once again, let us all follow. Sumunod po tayo sa kung sinasabi po ng Biblia, kung totoo nating naunawaan ang kaligtasan at kung totoo nating nakikilala ang Kristong tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa napakayamang katotohanan ito na patuloy po naming pagbulay-bulayan at gawin sa aming mga buhay, na patuloy naming pagsumikapang mabuhay ng may kabanalan, Panginoon. Yes, Lord. At kung hindi po dahil sa iyong kapangyarihan at sa inyong pong biyaya, hindi po ito maging posible sa amin. Amen. Sapagkat kami po ay nasa estadong wala po kaming direksyon kundi sa kapahamakan at kamatayan. Ngunit ngayon, O Diyos, sa inyong pong biyaya, kami po ay inyong pong sinalba at dinala sa inyong pong kaharian. At taglay po ang kaligtasan. At patuloy po, hiniling po namin, Ama, gabayan niyo po kami sa bawat araw. Sa kung paano po namin haharapin ang bawat araw na darating. At may karunungan po namin gawin kung ano po ang dapat mula sa iyo, Panginoon. Salamat po muli sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.